FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig dito sa Lihim ng Liham. Kasama na po dyan ang lahat ng mga tito at tita ko sa Caloocan. Mga pangga, I need your thoughts. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo mahaba po ang kwento ko. DJ Lindsay, my fiancé, and I have been together for almost 3 years now. Magpapakasal na rin po kami by the end of this year. Wala naman po akong kahit anong issues with my partner. At masasabi ko pong sobrang solid ng relationship namin. Isang bagay lamang po talaga ang nakaka-bother sa akin. As we started with our relationship, kilala na po namin yung mga ex ng isa't isa. Masaya naman po ako dahil very open po dito ang aking boyfriend. Wala naman po akong problema sa mga ganyang bagay. Kasi tulad nga ng sinasabi ng iba, it's all in the past. Pero bilang isang babae, di ko alam kung bakit parang lagi kong gustong i-stalk yung mga ex niya. Doon ko po nalaman, DJ Lindsay, na nakikipag-usap pa pala yung ex ng boyfriend ko o ng fiancé ko sa kanyang pamilya. Well, maganda rin naman ang relationship ko with his family. Yun nga lang, hindi ganun ka-close tulad nung ibang mga nakikita natin sa mga TV, kwento. Masasabi ko na civil lamang kami. Hindi ko alam. Minsan nararamdaman ko na parang awkward yung sitwasyon kapag nandun ako at kasama ko sila. Going back to the ex, tinitingnan ko yung profile niya noon and Sa lihim ng liham. nalaman ko na sobrang active din pala ng ex niya na yon sa pag-comment at pagla-like at pag-heart sa mga post ng
pamilya ng fiancé ko. Birthday greetings, kamustahan. I was okay with it. Wala namang problema nung una. Pero habang tumatagal, naiinis na ako. Alam ko naman po na noon ay on and off silang dalawa. Tapos buwan lang yung tinagal nila. Pero alam ko rin na gustong gusto siya ng pamilya ng fiancé ko noon. Alam mo ba na ang tawag niya sa nanay ng fiancé ko is ina? Na never kong ginawa. Hanggang ngayon, tita pa rin ang tawag ko sa kanya. Kasi hindi pa naman kami kasal eh. I was saving that tawag na ina kapag finally nakapagpakasal na kami. And for his ex to call her that, sobrang nakakainis. At nakakaselos na rin. Nung isang araw, I had to borrow her sister's phone. Tapos DJ Lindsay, accidentally, nakita ko po yung messenger ng kapatid niya. At doon ko po nalaman na talaga palang nag-uusap pa silang dalawa. I mean, yung kapatid ng fiancé ko at yung ex niya. Sinubukan kong i-open up ito sa fiancé ko, DJ Lindsay. Tapos parang wala naman siyang gustong gawin tungkol dito. Okay lang daw sa kanya na yung pamilya niya ay nakikipag-usap pa sa ex niya. So syempre, mas lalo akong hindi mapakali. Kasi syempre, hindi ko alam kung bakit parang naikukumpara ko palagi yung sarili ko doon sa ex eh. Mabait naman ako. Marunong ako makisama. Pero bakit ganun? Ako, kapag tapos na yung relationship, hindi na ako nakikipag-usap doon sa pamilya. Ina-unfriend ko pa nga sa social media. Bilang respeto doon sa bagong girlfriend o sa magiging girlfriend. Di ko alam kung bakit ganun yung nararamdaman ko, DJ Lindsay. Pakiramdam ko, hinihintay lang ng babae na to na maging available yung fiancé ko para makapasok siya. With what I saw doon sa cellphone ng kapatid ng fiancé ko, parang lalo akong nag-overthink. Napakaraming tanong sa isip ko. Questions like, ayaw ba nila sa akin? Bakit ba nagpaparamdam pa rin siya? Tingin ba nung family ng fiancé ko is mas okay yung ex niya? Bakit sa loob ng 3 taon na relasyon naming dalawa, bakit nararamdaman ko na parang mas boto pa rin sila doon sa ex ng fiancé ko kesa sa akin? Again, DJ Lindsay, please help me out. I am extremely bothered. Tulungan niyo po ako. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kyla. At ito, ang lihim ng aking liham.
Hold on, girl. Diyan ka lang. Wait lang. Tawagin muna natin ang pansin nitong si Kuya Christopher G. Ulit. Christopher G. Ulit ng Ususan Tagig. Naku, kuya. Manalo ka sana ng 500 pesos kaso hindi ka nagparamdam sa akin. Hindi ka man lang tumawag sa akin. Hindi ka man lang nag-update sa akin, kuya. Hoy, hindi ka jowa. O mamaya ako yung tatawag sa'yo, kami yung tatawag sa'yo para malaman natin kung ikaw ay deserving na manalo ng 200 pesos. Kuya, again, Christopher G. ulit ng Tagig. Okay, okay. Wow! Oy, punta tayo dito sa lihim ng liham. Letter sender natin, pangalan niya ay Kyla at namomroblema siya tungkol sa closeness ng kanyang fiancé. Well, fiancé's family doon sa ex-girlfriend ng kanyang fiancé. Oo. Bakit pa kasi yung mga ex na yan ang hilig umepal, no? Kaya nga ex means dati noon, in the past. Pero bakit hanggang ngayon may communication pa rin? Bakit may closeness pa rin? 'Di ba? Well, sige, sabihin na natin na siguro good terms talaga sila, okay talaga sila, and nakikisama lang naman yung tao. Just because nakipag-break na naman si jowa doon sa ex, doesn't mean dapat maging miserable na rin or dapat wala nang pansinan, ganon. Diba? Paano kung magiging maganda naman talaga yung samahan nila, diba? Pero kasi, respeto nga, diba, doon sa bago. Sana hindi kayo may extra sa buhay. Nakaka-jirits kayo. Dami-dami naman pwedeng i-close na family dyan. Bakit yung pamilya pa nung ex, diba? Pan. Oo. Galit na galit ako kasi nakakabuisit. Hoy! Hindi ka magiging personal. Hoy, teka lang, bago nga pala ang lahat, bago kayo mag-comment, please i-share po natin ang video na ito. Nakalimutan kong i-share sa aking page. Kaya naman mga pangga, i-power share na po natin ito para po mas marami pong makaalam na sinisipon po si Lindsay. At hindi na po ako makahinga. Charing. Para mas marami pong ma-reach ang Energy FM. Diba? Mas okay yun. So there, going back, hindi naman kasi natin alam kung gaano ba talaga, ano bang pakay nitong ex na ito, diba? Doon sa family. Pero pwede nga, diba, there is also a possibility na baka nga hinihintay niya lang na mag-break kayong dalawa. Sorry na, I have to be straightforward na malay mo, diba? Hinihintay niya lang na magkaroon ng crack on the wall para siya naman yung sumuot bigla doon. Wow! Bigan niya naman talaga. Or baka nga din naman magaling lang talagang makisama itong si ex, di ba? Malay mo kung hindi naman kayo talaga naging magjowa nung ex niya, o di ba hindi kayo naging kayo ngayon ng fiancé mo, baka naman naging good friends kayo if ever, di ba? Nung babae. Malay mo lang naman. Hindi natin alam. Pero ikaw ba, Pangga, ikaw na nakikinig ngayon dyan sa bus, oo, at talagang tulala ka sa kawalan? Bakit ka tulala, ate? Feeling ko, ate, may naalala ka dito sa kwento natin. O yung mga nakatingin dyan ngayon sa labas, sa bintana po ng bus, ha? Oo. Mag-ingat kayo dyan. Nakatingin kayo sa labas, pero yung bag ninyo hindi nyo hinahawakan. Oo. Ano nga, ikaw ba nagkaroon ka na rin ng ganyang sitwasyon wherein you get jealous or envious about ex ng jowa mo because mas close sila doon sa pamilya ng jowa mo? Ay, kakainis yung mga ganyan diba? I wanna know your thoughts. Gusto ko marinig yung mga gusto nyong sabihin at mga iniisip ninyo, Pangga. Halika na, i-message mo na ako, dali. Babasahin natin yan, facebook.com/energyfm1067. Mag-comment ka tulad nitong mga Pangga natin ngayon na talaga naman pong active na active. Thank you all so much. Sabi dito ni Marge, ate girl, wag mo na lang pong pansinin. Baka naman po kasi yung ex napamahal na doon sa pamilya ng boyfriend mo o ng fiancé mo. Linawin mo na lang sa isip mo na maging dapat open-minded ka na lang at maging handa palagi. Good morning po sa mga taga-Parada, Valenzuela City. Pwede rin. Ikaw naman yung fiancé, girl, diba? Isipin mo na lang ikaw yung binigyan ng sing-sing. Bakit? Tabi nga sila, wag nga silang dyan. Ikaw yung may sing-sing. Oo, may karapatan kang mag-ginards. Diba? Sabi naman ni Arch, naku Kyla, you need to tread lightly regarding the relationship of your fiancé's ex with his family. Baka ikaw pa ang magmukhang masama dyan. Ipasantabi mo muna yung mga insecurities mo and instead mag-focus ka na lang kung paano ka magpapalapit or mapapalapit sa family ng fiancé mo. Pero kasi
Kasi 'di ba, ang hirap minsan kapag pinipilit mong maging close dun sa mga tao. Kasi syempre, hindi naman sa ayaw mong maging close sa kanila, pero medyo may pangingilag ba? Wow! Naramdaman mo 'yon, bakla, yung tipong ang hirap maging close doon sa family because hindi mo alam kung nahihiya ka ba or hindi mo alam kung pag-aaralan mo ba yung ugali nila kasi baka mamaya meron kang magawang hindi maganda for them or ma-off sila sa mga salita mo or sa mga gagawin mo, di ba? So, ikaw nangangapa ka, di ba? Nandun ka sa stage na nangangapa ka at medyo nag-iingat ka kaya hindi ka masyadong close sa kanila. Ako, para sa akin okay lang na mag-ingat ka. Pero kasi tingnan mo, dahil sa pag-iingat mo, hindi kayo close tuloy ng family at naunahan pang maging close sila nung ex kahit hindi naman sila tumagal. Di ba? Kaya kung ako sa'yo, girl, sipagsipagan mo yung mga pangyayari sa buhay. Sipagsipagan mo yung pag chami-chami, di ba? Hindi ko naman sinabing mag-kiss ass ka, Hindi naman natin sinabing magsip-sip ka dun sa mga pamilya o di kaya naman sa mga anong tawag dito sa parents pala nung jowa mo, nung fiancé mo. Pero siguro mas maging close ka lang. Konti-konti, baby steps at a time, sabi nga nila. Sabi naman ni Mickey, morning, Madam Lindsay. Anong sabi dito? Ang bilis, gumalaw. Kaya ate girl, nothing to worry, di ba? May ganyan talagang eksena na napapamahal talaga yung ex sa family ng boyfriend mo. Nag-overthink ka lang kasi. Stay focused ka lang sa relationship nyo. Ilaban mo na lang yung kasal ninyo, di ba? Para magkaanak na kayo, di ba? May plano pala. Tapos try mo gumawa ng way na lumapit yung loob mo sa family ni Guy. Gawa ka ng memories para kahit papaano maging part ka ng family niya. If they realize ng family ng Guy na nagre-reach out ka at nag-i-effort ka, malay mo, sila pa ang mag-open sa'yo regarding sa ex ng boyfriend mo. As usual, si Mickey po ito ng Urban Scooters. Good morning! Oo, diba? So double time ka lang sa pagiging mabuting tao. Wow! Although hindi ko rin talaga masisisi, may mga tao kasi talaga na, alam mo yun, hirap makimingle sa group of, a different group of people. Pero kasi nga 3 taon na kayo. So dapat kahit papaano yung loob mo ay nakalapat na, 'di ba, doon sa pamilya nung fiancé mo. At saka magiging pamilya mo na rin 'yan. Ilang kembot na lang, bakla ka. 'Di ba? O ikakasal na kayo by the end of the year. So ano pang hinihintay? Ano pa inaarte mo diyan, te? Dapat ka tinatawag mo, dapat kasi binakuran mo na. Yung tatay tawagin mong daddy, yung nanay tawagin mong mom, o kaya mommy. O yung sister tawagin mong sis, 'di ba? Para 'di ba? Ikaw na yun eh. Ikaw na yung future wife eh. Galaw-galaw te. Maunahan ka pa niyang ex na yun, sinasabi ko sa'yo. Sabi naman po ni GJ, naku Kyla, wag mong stressin yung sarili mo. Iwanan mo na yung fiancé mo. Diba? Hindi ka dapat mag-suffer just to get their approval. Iwanan na agad. Grabe ka naman, friendship. Oo. Ano man iwanan agad? Wala namang problema dun sa relationship. Ang problema is, siya, nararamdaman ko na may insecurity siya at saka nababother siya doon nga sa, ex. Diba? Hayaan mo lang siyang gumalaw-galaw dyan, diba? Hayaan mo lang siya sa mga ganap niya sa buhay. In the end, again, ikaw ang binigyan ng singsing. Sa'yo nag-propose. Diba? Ikaw ang pakakasalante. Hayaan mo na siya. Kasi kahit anong gawin niya, kahit sino pa kausapin niya, kung ikaw naman talaga yung mahal ng fiancé mo, wala naman din sila magagawa. Kahit pa super close sila ng pamilya, ikaw yung asawa, wala silang magagawa, bakla. Yan mo na. Sabi nga ni Marilu, mahalaga Kyla, ikaw ang pinili, kaya dapat wag kang mag-overthink. Truly, di ba? May mga nakita pa ako dito, sorry na yung mga hindi ko po nabasa, ha? In the end, mahal ko Panggako baby ko, minsan may mga mangyayari sa buhay natin. Ito, naniniwala talaga ako and I'll stand by this. Minsan, may mga pagkakataon na kailangan mangyari sa buhay natin. And it's the universe's way of telling us na, huy te, galaw-galaw. Oo. Ano na? Ano, ganyan ka na lang? Oo. Minsan ipaparamdam sa atin ng universe, diba? At minsan, yung kurot sa atin ng universe o yung paramdam sa atin ng universe, sa paraang nakakainis, nakakayamot, nakakalungkot, nakakabuisit, ganyan. Diba? Pero, imagine kung hindi mo gagawin yon o hindi umepal tong ex na to, yung ex ng fiancé mo, di mo malalaman, di ba? Hindi mo marirealize, di ba, na teka lang, parang kailangan ko palang maging close dun sa family ng fiancé ko.
'Diba? Hindi ka gagalaw hindi ka mapapaisip eh. O ngayon, 'di ba? Ngayon may isip mo na siguro dapat maging mas tawag dito, mas ma-feel ko yung pagiging parte ng pamilya ng fiancé ko kasi alam mo yun, anytime soon magiging parte na rin naman, dadalhin ko na rin yung pangalan nila o yung apelyido nila, 'di ba? So, that has to happen, Pangga, para magising ka. Para kahit paano, 'di ba, maumpog ka at sabihin mo sa sarili mo na teka lang, parang kailangan kong gumawa ng paraan, 'di ba? So yun, naniniwala ako doon. At hindi lang ito nag-a-apply sa, sa relationship, sa love life, ganyan. Minsan may mga mangyayari talaga sa buhay natin na kailangan ng nakakainis. Oo. Na turning point, 'di ba? Nakakabuwisit bago tayo magising na bago tayo umeffort, bago tayo mag-level up sa buhay. Wow! Bago tayo mag-double time, 'di ba? Sa ginagawa natin. Oo. Doon mo lang marirealize na teka lang, naging masyado pala akong komportable, teka lang, kulang pala yung effort ko, teka lang, parang hindi pala ako masyadong close, teka lang, nauungos na ako nitong isa, pero ako naman yung may karapatan, diba? So para sa akin, ganun yon. Mag-double time ka, mag-effort ka sa pagiging, magiging close, di ba? Maging parte ng pamilya. Di ko naman sinasabi na, again, sumipsip ka. Kasi it won't come naturally kung hindi ka talaga ganyang klase ng tao So, itry mo lang pumasok sa mundo. And sasabihin ng iba, nakapasok na siya sa mundo ng pamilya, ng fiancé, DJ Lindsay. Oo nga, pero ipasok mo pa, isiksik mo pa. Ganyan. Isiksik mo pa ng very, very hard. Di ba? Yung sarili mo. Practice na rin to kasi ilang buwan na lang magiging married na kayong dalawa at magiging mag-asawa na kayo. Congratulations by the way sa inyo. Oo. You have to be warm with them, di ba? Dapat maramdaman din nila na ikaw gusto mo ring pumasok sa mundo nila as much as sila, alam ko naman din na gusto nilang maging involved din sa mundo mo o sa buhay mo. Dapat tayo yung papasok sa buhay nila So, dapat tayo yung umeffort, 'di ba? Kahit papaan. Huwag mo iniintindi yung baklita na yon, yung ex. Ay, ex na yun, yaan mo na yun. Minsan talaga may mga mag-a-appear na epal sa buhay natin bago natin ma-realize na, yun nga, dapat mag-double time tayo. Dapat meron tayong baguhin, dapat meron tayong ayusin. Wow! 9:33 na po ng nagmamagandang morning mga Pangga. Siyempre naman, maraming salamat Kyla for sending in your story dito po sa Lihim ng Liham. Ay nako, huwag mong sayangin ang brain cells mo sa mga bagay na hindi naman talaga importante. What you have to do is i-acknowledge mo kung meron bang problema, if you have to do something, kung kailangan, ayusin mo para mas maging okay. May pag-ibig pa palang ganito. Tila sumusubaybay ang buong mundo. Bawat tingin, bawat suyap, walang bawal sa pangarap. May wakas ba ang hiwagang kay sarap?